17 tripulanteng Pinoy ang kabilang sa mga hostage ng grupong Houthi matapos ang pag-hijack sa isang barko sa Red Sea. Kinumpirma ito ni Foreign Affairs Secretary Eduardo de Vega sa panayam ng unang balita. Ayon kay de Vega, tinarget ng Houthi ang barkong Galaxy Leader dahil pag-aari daw ito ng isang Israeli company. Tiniyak ni de Vega na ginagawa ng gobyerno ang lahat para sa kaligtasan ng mga Pinoy na tripulante. November 19 nang kubkubin ng Houthi ang barko sa Red Sea. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, dinala raw nila ang cargo ship sa Yemen. Ito'y nangyari noong November 29, mga 10 days, 11 days ago. At dito makikita natin na unti-unti nang nakaladkad ang Pilipinas sa gulo sa giyera sa Israel kontra sa mga Hamas. Ang Japan ngayon ay meron nang gagawin na aksyon kapag hindi pa i-release ang mga hostages kasi karamihan doon ay Japanese dahil ito'y barko ng mga Hapon na tinatawag na car vessel or cargo ship. Ito yung naghahakot ng mga kotse na made in Japan papunta sa iba't ibang lugar dyan malapit sa Red Sea. At dahil sa mga taktika ng Hamas na mang-hostage para sila ay mabigyan ng pansin, kasama na rin dyan ang extortion, yung panghingi ng ransoms. Kaya ito ngayon ang pinag-usapan sa Emergency Committee ng Pilipinas kung paano makuha yung 17 Filipinos. Sinabi kanina ni yung sekretary na hindi lang daw ngayong nangyari yan. Hindi nga ngayong nangyari na merong mga hostages. Pero ito yung first time na napakaraming hostages na Pilipino ang na-hostage sa mga barko. Kaya damay ng Pilipinas dito. Lalo na kapag umaksyon ang Japan at may mangyari sa mga kababayan natin doon sa barko na na-hostage, talagang mayroong gagawin aksyon dito ang Pilipinas. Kasi medyo matapang na tayo ngayon kasi meron tayong mga magiting na mga kaalyansa. At kung hindi man mapigilan natin itong kaguluhan ito, ay atin nalang ipagdasal sa ating Panginoon na sana bigyan ng liwanag ang kaisipan ng mga world leader. The motor vessel Galaxy Leader in the Red Sea is a flagrant violation of international law. We demand the immediate release of the ship and its crew, and we will consult with our allies and UN partners as appropriate on next step.